Let's go with the swirl tayo. Hello, hello. Hello. Hindi kayo nagulat doon, pre, no? Hindi naman. Welcome again sa Gula-Gulanit at Sumasagitsit na future ng Virtual Entertainment. Isa sa future ng Virtual Entertainment nga pala. Hindi kami nag-iisa. Nag-iisa lang sa Denmark. Nag-iisa lang sa Denmark. Kwentuhan dako. And here we are again, Kuya Jake and Kuya Ryan. Sumasagit-sit. Sumasagit Ang mga topic. Ang mga itatakal natin ngayong episode na to. Punong-puno tayo ng idea ngayon. Talagang punong-puno ng ideas. We're so ready. Talagang... Ito yung tinatawag namin scraping the barrel. Talagang we got all the details. Speaking, dahil nagsimula na tayo, no? Gusto ko lang mag-backtrack ulit dun sa sa pod na ginawa natin ni Kuya Kai na about Vikings. It was really interesting, pero tama ang dapat talaga meron tayong kasama na technically na expert sa linyahan na yun, no? At dahil dyan, iimbitahin natin ngayon Sino, pare? Sino? Kilala mo na. Sino tayong dalawa? Iimbitahin natin tayong dalawa. Ang mga expert to. Baka si Joe Negativo may alam yun. Si Joe Negativo. Nasaan ba yun ngayon? Tanga na tulog. Tulog ba yun? Naitodo niya nung nakaraan ng pad yung niya yung presensya niya. Napuyat si Joe. Hindi tol, puta, yun pare, masyado siyang mapusok. Mapusok yun? Sabi ko, wag ka muna lalabas. Hindi ka pang pad material. Pero siguro in a certain way siguro. Kunwari may mga certain topic tayo about yung kagaya ng Viking. It's much better if we just parang ano ba tawag nun? Hindi naman in history itself, parang gumawa tayo ng sarili nating history ng Viking. Paano natin gagawin yun? Mag-invento tayo ng Ngayon, tol, sa lahat ng mga Viking warrior, imposible pare na lahat yung bumababa ng bangka eh. Meron yung pare natitira lang yung tagabantay lang ng bangka. Tagabantay ng mga weapon, tagabantay ng mga gold. Tawagin natin siya parang si Helmut. Ang dami rin siguro mga treasure ng mga yan, no? Hindi masyadong nababanggit yung mga treasure pagdating sa mga Viking, eh. Hindi kasi sila kagaya ng pare. Hindi sila kagaya ng mga English kings na kinokolekta ng king yung treasure para kanya lang. Siya yung gagamit. Sila pare, pag once na nag-loot sila, ang ginagawa tol, pinamimigay yun sa buong sumama sa Viking raid. Inahati nila yun. Kumbaga wala silang siguro yung pinaka-tribal leader may malaking share, pero other than that, everybody gets their share. Yan maganda doon, no? Hindi kasi yun eh. Isang magandang tactic yun para yung mga katribo mo, hindi bumaliktad yung mukha. Kasi di ba kung nasa kabilang tribo ako, tapos gusto ko magparami ng army. Sabihin ko lang, magkano nabot sa'yo? 3 cup lang, tsaka 1 plato. Ay puta, ginugas kami. Nakita ko may mga kutsara at tinidor pa yan. Yun naman yung mga gintong kutsara. Tsaka sigurado. Silver, gold. Pag Sumama- pulubi ka, kahoy ang... Sumapi ka na sa amin. Puta, yung susunod namin i-raid, puro cruise dahil simbahan. Bibigyan ka namin ng mga 4 na cruise. Siya, mabaliktad ka. Pero ang hirap nun, no? Sa tingin ko mahirap maging part ng yan. And siguro sa lifestyle natin, pare, hindi tayo makakasurvive ng ganun, tol. Waking up from the war, no? Taka na yun pala kayo. Kakakita mo lang yung tropa mo na
na pinagtataga ng nakaraang araw. Tapos ikaw naman ulit sasabak sa gera. Oh my Ay, God. hindi na lang yung tol, yung gumising ka sa umaga tapos maghahati kayo ng isang batya. Sambot ng tubig. Ang hirap. Pero alam mo, feeling ko yung ano, alam mo yung traditional rito pare, yung handshake. Yun yung pagkabaguhan ka sa isang, pare, in-invite ka ng party, kailangan mo kamayan lahat. Mm. Ginagawa rin kaya nila yun nung Viking era. Kung saan kinakamayan nila lahat ng tao. Hindi siguro. Ito mga walang patience to. Itong mga Viking na to, parang ano to eh. Parang, wow, basa! Brrr! Ganun lang. Tal, pirate yan, di naman Viking. Hindi kasi maganda sila, di ba? Si Blackbeard the Red. Blackbeard the Red, pare. Yung Ano? pirate. Imagine mo yun, pare, no, kung nung panahon ng Viking kinakamemulat. Pare, magre-raid kayo, no? Kakamemulat. Helmut. Hi, Helmut. Hi, Helmut. I'm gonna kill you. Helmut, yeah? Helmut, I'm gonna rape you later. Helmut. Kakamemulat para introduce na yung sarili. Kailangan mo, pre. Dahil pag di mo yata kinamayan, talagang may Ano bang, kaltok ka, pre. ano bang etymology pare ng ano? Ano bang etymology pare ng handshake? Saan ba pinanggalingan nun? Gano'n kasi yan eh. Sa babae kasi, beso-beso. Hindi pwede magbeso-beso yung mga lalaki. Kaya handshake na lang. Hindi pare, ang Saudi Arabia pare, beso-beso. Ang Southern Europe pare, Spain and Italy, beso-beso pare. Oh? Oh! Beso-beso men. Lalo na pag close friends kayo, o kaya family. Beso-beso talaga. Meron iba laplapan eh. Sambang bansa yun like kung nakikita pag ikakasal. Halikan talaga sa lips yung mga kamag-anak. Jamazing. Mamaya pare, lalaplapin kita. Mamaya lalaplapin kita. Binanggit mo na rin lang. Oh, hello! Alam yung meme na yun. Oh, hello! Then, siguro nga yung nga rin yung yung parang imagine mo yan, pare. Ang buhay mo nakatali sa walang ending na giyera. Dahil syempre pag pumunta ka na ng ibang bansa, parang parang alam mo yung peace of mind, hindi mo na siguro maaabot, no? May imagine ko lang. Malabo kasi constantly thinking about plan. Paano nyo masasakop to? Paano kayo makaka-loot? Once na-conquer mo sila, pare, hindi ka rin pwede mag-relax kasi syempre isipin mo, paano pag kinuha nila pabalik? Di ba? You're always on the defensive, pare. Kaya kailangan eliminate lahat ng threat, di ba? Pero ano yan parte raw yan ng ng the rules of war. Ika nga. A wise man once said nga eh. Ano yun, pare? Don't judge the book by its A wise man once said. Netol, may ba tayong topic? Ilya Topuria, pare. Kilala mo ba? Oh, trans. Taka na, pare, umakit na ng weight class. Oo nga, balita ko nga, inano niya tawag dito, vinacant niya yung featherweight niya eh. Tol. Lightweight ang gusto niya. Gusto niya kalabahan si Makachev, pero si Makachev gustong tumas. Tol, hindi niya binakant yung niya, yung belt niya. Kasi si Diego Sanchez, sinasabihan na siya. Kung alis ka, iwanan mo yung belt mo. Parang ang trip niya ata, kunin niya pa rin yung belt, hayaan niya may kumuha ng interim, tapos lalabanan yung interim champion. Money making business, pare. Hindi ko napanood yung buong news pero parang may nakita lang ako na give up niya yung title niya. Pero why? Di ba? Napalagay mo ba, Tol? Kasi ang bali-balita raw, lalabanan niya raw si Charles Oliveira. Palagay mo ba may panama siya kay Charles Oliveira? Yeah, si Charles medyo
Lagi siyang tatamaan si Charles. Madalas siyang tatamaan pero nakaka-recover siyang mabilis. Pero pwede siyang prone siya sa submission din kahit black belt jiu-jitsu siya. Pero you must remember, pare, si Charles Oliveira, kahit anong sabihin mo sa kanya, meron siyang survival instinct. Ilang beses siyang, na-knockdown siya ni Gaethje, pare, nag-kick in yung survival instinct niya. Yun nga yun. Lagi siyang tatamaan pero yung recovery niya ang bilis. Feeling ko hindi recovery yun, pare, parang pampapadrenaline yun eh. Mamamatay na ako. Isa na lang, kumbaga sa Super Mario, isa na lang yung puso. Oo, pero syempre, sa ground game, syempre, jiu-jitsu. Kaya na ako, kay Charles. Oliveira. Pero kung totoo na striking, si Topuria mo, medyo alanganin siya doon. Lakas ng kanang kamay niya. Maganda maglaban niya, pare, si Topuria at saka si Michael Chandler. Yeah, pare. Sila Bang yung for your back yan, pare. Oo, ayun talaga yung malupit na laban. Talagang bakbakan yun. Parehas wrestler, parehas may knockout punches. Tanga na si Michael Chandler, naghahanap na lang ng money fight eh. Panayang sigaw kay Conor, hindi siya pinapansin ko. Yun yung pinakasayang sa laban. Bagay, hindi ko siya masisi, pare, kung nag-work ka ng more than a quarter of a million. Lalaban ka pa ba? Diba? Nasa isip niya pa rin yun na siyempre may love pa rin siya sa game, di ba? Pero yung paggising niya siguro ng umaga, Training ba ako? no way. No? Give me the Irish whiskey. Puta, hindi Irish yan, parang tunog Dani na taga Scotland. Give me the Irish whiskey. Putang ina, tagang Copenhagen yun. Di ba? I mean, mahirap talaga. Pagkaroon ng ganong karaming pera, pare. Yun nga, sabi nga ni, sino ba to, isang greatest boxer to eh. Pagka natutulog ka raw na nakasatin sheet, yung motivation mo raw mag-training, wala na. Wala Mahirap yung daw talaga yung yun. same hunger mo nung dati. And to think, pare, pa rin, pero hindi na ganun kaliyab, di ba? And to think, pare, yung hunger niya, ano lang yun, kumbaga parang, ano ba sabihin? Ilang taon ba yun? Parang span of 4 years? 5 years? 4 or 5 years, eh. Sipin mo nang gano'n? Taka na kada nag-weight loss siya, parang para siyang pare. Para siyang pare may spider. Holy. Ano ba to? Si tropa. Tang ina niyan. Gulat ako. Tanga na, tol, pinaglilinis ka na ng bahay, man. Oh my God, oo nga eh. Holy crap, man. That's mabalik tayo kay nakanina tayo. Kay Conor, pare. Sipin mo, pare, pagka nag-weight cut siya nun sa 135, para siyang sasali sa para siyang nag-audition sa sa Walking Dead. Zombie, isa sa mga zombie. Grabe. Mukha siyang junkie, no? Pag nag-weight cut siya ng 135. Oo, kasi para siyang 170 talaga eh. 170 naman talaga siya. Para siyang si siya eh. para siyang si Makhachev. Si Makhachev, putang, iksi ng braso, pero malaking lalaki pala yun. Ang laki niya. Mas malaki pa yata siya kay Khabib. So ano siya, parang around more than 210, ganun. Si Khabib, ang pinakamalaki niya, parang 198, 200 eh. Nung lumalaban siya. Pero sabi niya, kaya niya mag-170 welterweight. Siguro man, kasi nagkakaedad na rin si Islam eh. May, yung kumbaga yung Mahirap capability na niyang, magbawas, kumbaga it takes a lot of punishment, tapos pagpasok mo sa octagon, tanga na punishment na naman, man. Tanga na tal. Kaya ang lagi nilang wrestling submission. Kasi the less you get hurt, di ba? The less you get hurt, the longer you gonna be able to play the game. Pero yun din, yung minsan yung parang blurry na yung gray area ng MMA tsaka ng boxing ngayon. Hindi na siya about glory and fighting who's the strongest. It's more about kung yung paiksian ng karir at kung gaano karaming pera yung pwede kong makuha.
Yun na, no? Isipin mo nung unang panahon, pare, ang boxing itself, more than 10 rounds umaabot. Mm. Alam ko, more than 15 eh. Yung sinaunang boxing. Baka Imagine, baka nga 5 fights in a day. 3 imagine fights mo yan, pare. Kasi yung mga tao na yun, talagang sabihin natin mahirap sila, kailangan nila mag-survive, pero at the end of the day, they also love to fight. Mm. Kumbaga sa isip nila, Talaga sila. isip nila, ikaw ba talaga yung malakas? Ikaw ba talaga yung pinakamagaling? Mm. Yeah. Ngayon, putang ina yan, magbuboost, kagaya na ni Sean Strickland. Sabi niya, mamamatay daw siya. Habang Pukin ang ina, pinaka-boring, pinaka-boring na laban niya na panood ko kay Dricus Duplessis. Mm. Puta, binengga yung mukha niya ni Dricus Duplessis. Mm. Grabe, no? Talagang kala ko pupulbusin ni Easy si Sean, no? And, isa raw yan sa Kaya weakness akala niya, ko. no? Isa raw yan sa weakness niya, no, ni Easy. Pagka boxer ang kalaban, nahihirapan siyang mag-adjust. Parang Isa yan sa ano, nakita mo ba yung ano, yung boxing ano ba tawag ito? Sparring ni ni Perea tsaka nina. sa Korean. Sa Korea. Yung pinakamagaling na boxer ng Korea ba yan? Di ba China? Alam ko, nasa Korea siya nun eh. Korea. Pero yung lalaki, Korean. Hindi ko alam kung Korean o Chinese. Mm. Tanga na pare, pinahirapan niya. Mm. Grabe. Iba yung technique niya, eh, no? Tanga, ang laki niyan lalaki, nakakailag sa suntok. Sa laki niyang yun. Mm. Imagine mo, laki niyang target, man. Ano ba siya? 6'3 yata yan si Pereira. Sobra pare. Si Israel Adesanya, 6'2", 6'1". Mas malaki siya kay Adesanya. Mm. Tsaka iba yung katawan niya. Sabi nga ni Joe Rogan, eh, this guy is made out of mahogany. Oh, yung tol, ang tawag diyan pare, junkie body. Yan yung mga Grabe. yung mga katawan ng mga nagme-methamphetamine. Yung batak na ano na zero fat. Oo. Yan. Grabe yung katawan. Yung ulo, yung kamay, ang laki. Alam mo yan? Build like an Amazon warrior nga daw. Eh. Tanga na para talagang ano yun. Feeling ko talaga si Perea ano yun talaga. Pinanganak talaga siya para sa ano, sa MMA. Mm. Mantakay mo late na siya nag-start ha. Mm. Parang nasa early 20s yata siya nag-start. Imagine mo yun, Hindi ko alam pare. yung background niya, pero... Nagtatrabaho siyang ano, ano ba tawag ito, sa isang talyer. Mm. Parang nakuha na siya ng video yata o photo na ano ba tawag doon, yung Papalit yung, ng ano? hindi yung naglalagay ka ng ano, ng nagbo-vulcanize. Nagugulgan siya. Oo, Ang tatrabaho galing siya na sa talyer. Ang galing niya magpalit ng gulong. Eh. Tayo, imagine mo yun, pare. Interesado, eh. Isa pa pare si Bibol at saka si Bilubeb. Ano ba yan? Sino to? Hindi. Hindi ka ba panatiko ng boxing? Hindi. Sino ba to? Eh, yung recently na naglaban. Ano ba yun? Championship ba yan? Oh, parang lineage belt yung nilabanan. Hindi ko napanood eh. Meaning pare isang laban para tas parang 4 o 6 na belt yun na panalunan niya sa isang laban. No way. Ano yan pare? Kumbaga parang ano yan? Ano bang pustahan nyo? All in. Poker. All in na to. All in pare. Ano ba yung Russian pa siya? O Yung tumalo kay ano? Tumalo kay Canelo. Si Bibol. Yeah. Yung tataas dapat si Canelo, no? Pero hindi niya kinaya, man. Tangina tol. Bukod sa mabigat sa yung tao, yung speed level ng tao mas mabilis, yung technicality mas precise. Iba talaga, may level talaga, no? Tangina, pinag-uusapan nga na yung sino ba to si Mayweather, yung dapat lalabanan ni Canelo si Terence Howard. Si Mayweather magko-coach. Itinalo ni Mayweather si ano, 'di ba, si Canelo. Parang ang magiging fight tactic ano yung ginawa ni Bibol na may
medyo konting influence ng style ni Ni Floyd. ni Floyd. Oh my God. Tangina, delikado yun. O, taka na, tol. Delikado Kahit anong sabihin mo, tol, hindi niya masyadong tinakbuhan niya si Canelo. In-outpunch niya yun, men. Oh? O, yung laban nila ng Canelo. As in, outpunch talaga si Canelo. Nagulat siguro siya, no? Hindi kasi, ano pa yun bago-bago pa si Canelo nun. More on parang brawler pa yung dating niya nun Hindi pa siya ganun ka-technical Ngayon, Tapos technical na siya ngayon. Kinalaban niya na ba si Floyd nun? Oh yeah, kinalaban Eh, niya. tinalo siya. Parang yun yata yung kauna-unahan niyang talo. Bata pa siya. Mga 21 lang yata siya noon, pare. Hindi pa siya nung marunong mag-English. Yung, I'll fuck you up. Fuck you. I'll fuck you up. Ang puti, so may ganun yung boses So talagang gugulpihin ka pa. Ang tol, you must always remember, dugong Meksikano yan, pare. Blood of a fighter, man. Yeah. Ay, alam mo yung Blood of the Jet Fighter, mga Pinoy. Ang to, walang kwenta yun. The 8-time world champion. Pag naging featherweight champion. Pag naging ano pare, pag naging Like, senador na, wala na. Champion of the world. Ano ka ba pare? Panatiko ka ba pare sinasabing Pinoy pride? Yeah, depende. Kay Manny, proud ako to be Pinoy. 100%. Naman pa lang ganyan din ako. Pero nitong huli medyo nagiging skeptic na ako. Ganyan talaga kasi hater ka kasi. Eto na, si Joe Negativo. And we're back. Joe. So, pinag-uusapan natin ngayon, Pinoy Pride. Teka lang paano ka magiging proud sa achievement ng isang tao na hindi mo achievement? Paano ka naging proud doon? Hindi mo achievement yan Binigyan ka. Nung nanalo ba si Manny Pacquiao ng 40 million, binigyan ka ba? Hindi. Nung sirasapak ba yung mukha niya, kasama ka ba niya sa ring? Hindi. Paano ka naging proud doon? Aber? Joe Negativo, out. Dapat may shades kayo, kaya alam mo yan. Gaganong ka lang, so may shades ka or something. Character. Next time, pare. Susutin ko yung sungay ko. Oo. Yung bigla lang. Oh, sino yan? Kailangan ko rin gumawa ng character ko. Sino kaya ako? Hindi tol, natanong sa akin yan, sinabi sa akin, yung mga artistang sinabing Pinoy sila na sumikat, yung we're proud to be Pinoy. Proud din kami siya. Party ka ng pride na yan. Tapos one time natanong ako, paano ka naging proud sa achievement ng ibang tao? Hindi mo naman achievement yun. Hindi, kasi parehas kayo ng pinanggalingan, di ba? Parang feeling ko kasi pare, yung, alam mo yun, yung, ang pinakamasarap na feeling, yung, ano ba tawag nito? Yung pagtanggap pa rin ng mga puti sa atin. Isa pa yan. Sobrang Americanized natin. Ano bang tawag doon pare? May tawag doon Humahalik sa mga butt. Parang gano'n. Yung recognition pare, yung recognition ng mga foreignero, parang ang sarap ng feeling nun. Like kasi sila yung nasa top Di ba? Akala nyo, puro pagpag lang kinakain namin, kaboom kayo. Pinoy pride, yo. yung binibiyahe nyo na 50 minutes, kaboom kayo. Puta, 4 na oras sa amin. Boom. Pinoy pride, yo. Ayo, ha? Check it out, yo. Yung mga politician nyo, panakaw pa lang. Yung sa amin, nakabili na ng bonang mansyon. 3 pa kotse. Ano? 3 kotse. Agad-agad. 3 yung kotse, bawat mansyon, ha? Kaboom kayo, man. Pinoy pride. Pabilisan ng pulis, mabilis ang pulis sa inyo. Puta, na-hold up ako. Pulis mismo hold up sa akin. Ganun kabilis. Imagine Manny Pacquiao, presidente ng Pilipinas, pare. Ay, Diyos ko po. Ang lupit. Yung Pilipinas ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Pag si Manny naupo.
Subukan natin pagkwentuhan yan, pare. Tingnan natin kung saan tayo, kung ano. Sa sidestepin natin yung kanina pinag-usapan natin. Dito tayo sa bagong sidestep. Crossover tayo rito, pare. So, dalawang side step yun, ha? Pare. Alam mo, bilis, no? Nalito nga ako, eh. Sabi ko, tayo sa punto si Kuya Ryan. Yan ang pag-usapan natin. Bakit sa palagay mo, malaki ang fascination natin sa mga tao na kinukonsider natin? Nung unang panahon na ang mga tao is medyo, hindi naman talaga highly educated, fairly educated. Tapos talagang sabihin natin, and at some point in time, tayo mga Pilipino, meron tayong sinasabi talaga na pagmamahal talaga sa bayan. Na kinukonsider natin itong mga tao na to as the greatest na kontrabida in the whole world. Tapos bigla-bigla, nag-complete 180 pare. Naging ano sila pare, naging icons. Di ba? Oo nga, no? Kasi, Hindi ko naisip yun. kumbaga, saan nang galing yun? Dahil ba systematically, ang mga tao sa atin, hindi naman lahat, pero karamihan, inilagay sa isang sitwasyon na hindi nila kailangan ma-educate kasi pag na-educate sila, hindi tayo magiging mabango sa kanila, magiging mas matanong sila, magiging mas mabusisi sila. 'Di ba? Magiging mas mapagmatsyag sila sa mga bagay na ginagawa natin. Or kumbaga, hindi parte rin yan pare na systematically na masyado tayong dinalahura pare na may isang tao na kahit puro kasinungalingan yung lumalabas sa bibig, pero feeling mo na, mababago nga yung buhay ko. Papatayin daw lahat ng adik. Puta, mababawasan nga yung krimen nun. Diba? Yun ang ipopoto ko. Ako? Ang tawag ko sa kanya, tatay syempre. Kasi wala akong tatay. Go with the flow lang siya. No? Pangalanan mo nga ito, putay na ito. Parang totoong tao yan. Ako? Anong tawag ko sa kanya? Tatay syempre. Wala akong tatay. Wala nagturo sa akin ng tama at mali. Siya yung tatay ko. Kahit na. Hindi ba pwedeng tatay ang presidente? Okay. Dapat qualified. Okay. Dapat ba may hindi lang may alam sa batas, meron parang political will? Ganun ba? Akala ko basta pumapatay ng adik, okay na. Saan ka pa? Kita mo naman yung mga video doon. Ginagaya yung mga towel, oh. So, may tinatapon sa mga tao. Santo Niño, mga tao pare. naman talagang sinasalo pa eh. Pare, yung anak niya nga, ngayon parang, ang sabi pwede matanggal, pero gusto nilang gawin ang hearing sa July. Parang hindi ko alam kung si Chis Escudero o Senate President. Kasi Senate ang mag-hearing nun. Pinopost lang ng Congress eh. Tingnan natin kung anong gagawin ni BBM. Kung anong resulta ng mga platapormang gagawin niya. Dahil wala akong naririnig talaga halos eh. Sabi nga ni Harry Roque, ito ang laban ng kadiliman laban sa kasamaan. Sino sabi nito? Si Harry Roque. Sino naman Ito ang laban ng kadiliman laban sa kasamaan. Live to? Pare. Alam mo kung anong nangyari? Nag-speech siya. Ito raw yung laban sa kadiliman. Tapos kumbaga iniisip niya sabihin ng mga tao kabutihan, may sumigaw kasamaan. Sabi niya. Hindi, sinabi ng tao sumigaw. Yung mukha ni Harry Roque ganito. Akala ko totoong ginawa eh. Holy crap. Man. Pare, a wise man once said, trash in, trash out. Totoo yan, pare. Garbage in, garbage out lang naman. Diba? Yeah. Pero feeling ko, maganda rin na nangyayari ito kasi nung unang panahon, pare, may sinulat si Rizal eh. Ang tawag is el filibusterismo, pare. Tapos may lalaki doon
parang ang sinabi niya na ang mga tao raw na alila, hindi nila alam na alila sila as long as hindi mo hinihigpitan yung tanikala sa leeg nila. Mm. So, the more natin na-experience yung hardship, the more mong mamimiss na, puta, dapat hindi ko to binoto. Dapat medyo mas naging matalino ako. Ngayon, di ba pare? Puta, sinasabi na, nagsisi ako si Bongbong Marcos yung binoto. Dapat pala si Sara Duterte na lang yun. Parang ano ba yung choice mo? Worse or worser? Anong gusto mo? Pamili ka. Kaya talagang kahit sino umupo pare, talagang kung hindi ka magbabago yourself, 'di ba? Walang magbabago eh. Joe negatibo. Joe negatibo. Pinag-uusapan natin ang election, no? Alam nyo, mali yung sinasabi nila na pag hindi ka bumoto, hindi mo ginagamit yung karapatan mo. Kasi wala ka namang karapatan eh. Binibigyan ka lang nila ng karapatan pag bumoboto, tapos pag nakaboto ka na, wala ka na ulit karapatan. Anong karapatan yun? Ha? Sasabihin nyo, pagka may hindi nababago sa Pilipinas kasi hindi ako bumoto. Puta, may nabago ba? Boto kayo ng boto. Ilang dekada na kayong boto ng boto, may nabago ba? Alam niyo ginagawa ko pag election. Bubuksan ko yung laptop ko, manonood ako ng porn, tapos magsakasaltik ako. Alam mo pinagkaiba natin? Pagkatapos ko magsaltik, hindi ako iiyak na kagaya nyo. Sana hindi ko siya binoto. Joe negatibo, out. Tama ka. I can't really, hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko para mabago yung Pinas, pero you really can't. I think, siguro, panahon na rin siguro, may mga bata naman kasi pare na talaga sila. Mga enlightened. Wag na natin gamitin salitang woke kasi yung woke. Mga woke. And woke parang minsan may mga certain restriction ng mga woke ideas na kung tutusin, hindi siya progresibo eh. Kumbaga yun nga kailangan natin yung parang progresibong pag-iisip para yung society ng Pilipinas, itaas naman natin ng konting level para hindi na tayo titingin kay Manny Pacquiao para sabihin, Pinoy pride! Diba? Pero start na rin siguro doon sa Pinas, naghihigpit na rin eh. Hindi mo naman kailangan magipit pa. I think it's a good, pero to implement the rules, tas yung mga mamayan is tumutupad, ino-obey yung mga rules is a step going forward. I think. Kasi mag-start muna sa small community. So, it's always gonna start from there. Kaya pero feeling ko kasi pare, may kasabihan din kasi na na when you sleep with dogs, you wake up with fleas. Kahit na anong kagandahan ng ng intention mo na magsilbi at itulak forward yung bayan natin. Mahirapan ka kasi lahat ng mga kasama mo pare, mula Kongreso hanggang Senado, easy and tactic. Pagdating mo rin, meron silang playbook na kailangan mo sundin. Di ba? Kumaga, yun nga sinasabi na pag natulog ka kasama aso, expect mo pagising mo meron kang libag. libag ka sa puwet. Meron kang pulgas. Ika nga. Yun yung ibig sabihin. Gagalising ka. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-against the rules. Kasi pag nag-against the rules ka, kukonsider ka nilang enemy. And mostly, ang society natin, we get power in numbers eh. Kaya nga may sinasabi silang majority. So, kung sino man naka-imbento nun, kung meron na on time machine, back in time, ikaw, at saka naka-imbento ng math, kukuha ko ng kutsilyo at puputulin ko ilong nyo. Tama na yung math na yan. Tama na yung majority na. Joke. Like and subscribe, guys. Like and subscribe, guys. Paalala namin to. Hindi, pero kumaga, na-imagine mo na ba pare kunyari imagine mo total, election. Tapos walang bumoto.
Hindi, as in, walang bumoto, pare. Walang umattend, lahat sila parang laban ni Manny Pacquiao, pare, nasa bahay lang tayong lahat. Paano yun? Di ba? Si Eddie Hill ang magiging presidente. Hindi, tol. Ano yun? Never in... Ewan ko kung never, Hindi ko pa... Hopefully, kung may manood nito, mag-comment kayo kung meron na nangyari. Mamaya sa search ko kung meron. Never, hindi siguro in the world na nangyari yun. Yung parang no confidence sa mga botante na walang bumoto ever. Ang gagawin nun nila, pare, kailangan nila ulit tumingin sa revision ng law kung anong mangyayari pag ganun yung nangyayari, yung election. Which is kahit Imagine naman, tapos... Which is kahit wala doon. Tapos mag-invento lang sila ng kung anong bullshit. Hindi kasi kung sila pare yung boboto sa sarili nila. Hindi na to demokratiko, pare. Kumbaga, meaning talaga, yung sinasabi nyo na the whole time na ang kapangyarihan kumbaga, ibinigay sa inyo ng tao, talagang meaning talaga nun, it's in reverse, yung kapangyarihan talaga, inassume nyo na inyo lang talaga. Kumbaga, ano yun It is, and lagi naman. Wag na natin pare, pag sinabing, may bumoto sa akin, tapos pag nalaman ka mag-anak, aubis yan. Walang kwenta yan. Walang kwenta. Iba yun Iba yan. Ano yan, hindi ko ka mag-anak yan, pero ano yan, second to the third cousin on a next generation level. Kaya kailangan mo i-vote. Cancel yan. Pero, can you imagine that? Tinanong ko yun one time sa tatay ko. Maski sa sa kapitbahay namin na nuknukan ng ano tawag ito, yung Pakilamero. Dito maka-Aquino. Wala akong agad sa Aquino. They're not good. They're not bad. Ganun lang. Kumbaga, ano yan tol Ang sabi nila, sino nang mamumuno? Parang, pag looking back, pare, tangin lang yan, ano yan, parang utak alila. Hindi ka mabubuhay pag wala yung amo? Paano na ako? Yung may hawak dun sa rehas ko, nawala. Parang utak alila, ganun lang. Imagine mo, yung pag simula nung gumising ka, simula nung baby ka hanggang sa lumaki ka, ni isa, wala akong narinig na sinabi na, galing to sa gobyerno yung ganitong nangyari. Hindi yung paghanap mo ng trabaho, hindi ka naman tinulungan ng gobyerno Yung pag-alis mo sa ibang bansa, hindi ka naman tinulungan ng gobyerno Sabihin nila, paano yung binibigyan namin ng scholar? Fuck you, man. Anong ibig sabihin nun? Wala kaming karapatan kumuha ng scholarship. Yun ba yun? Kumbaga kayo lang yung parang ano ba tawag nun? Nasa next level ang tawag sa inyo, the deciders. Kami ang magdi-decide kung sino yung mga karapat dapat makakuha ng mga benefits galing sa government. Parang fuck you, man. Para man na sinabi na utang na loob namin. Utang na loob, man. Yan talaga, it consists only of like, human beings, di ba? Parehas lang tayo. Nasa isang table lang sila, nag-uusap-usap lang sila. Ano yung gagawin natin katarantaduhan ngayong araw na to? Para i-pull up mo yung I forgot ko yung first name niya, si Marcoleta. Senate hearing, nagsasuggest daw siya na, nagugutom ang mga kababayan natin. Pakita mo dyan sa kung ano yung video. Kung pwede natin pakita. Nagugutom yung kababayan natin. Mag-invento tayo ng pills. Yung parang iniinom ng mga astronaut. Tawa ko ng tao. Marcoleta versus Tulfo? Hindi pa yan pare. Yung lagay mo, astronaut pills. yung kinakain ng mga, para hindi naman maguto yung Inisip ko napanood nito yung pelikula ng Tito Vic and Joey na Fly Me to the Moon. Malamang ito yung sinasabi. Nakapanood na ng Tito Vic and Joey. Talaga qualified kang congressman. Tingnan natin si tropa. Yan pare, bright
bento tayo nung kinakain nila. Ibibigay ko po sa mga mahihirap na kababayan natin. Even 4 months, hindi sila kakain, sila mamamatay. Hindi allowed na isali kung naka-invento tayo nung kinakain nila. Ibibigay ko po sa mga mahihirap na kababayan natin. Even 4 months, hindi sila kakain, sila mamamatay. I'm allowed. Tol, can you imagine pare, no? Siguro nasa may sala siya one time, tapos pinapanood niya yung Fly Me to the Moon. Ano yung pare, 1980 sa pelikula ng Tito Vic and Joey. Sabi niya, ay, puta pwede kong nakawin yung idea na yan, ha? I could make it my own. Hindi na, pwede naman ako magsinungaling. Sino ba naman makaka-invento ng pills na kinakain ng mga astronaut? Tangina, sino ba naman may alam? Sa panahon ngayon na ang tao may internet, hindi nila malalaman. Wala Tanga na parang ikaw, Ano Tol. ba to, mga Eddie Hill, ano ba to? Pamilya ba ni Eddie Hill to? Senador Tol, ba to? politician yan, pare. Isipin mo yan yung qualified na politician. Yung idea, napaka-unique. Parang ang sarap ibasura. 4 months, pare. 4 months na na hindi raw kakain. 4 months. Ano to? Parang pills? So every day, take ng pills. Ganun. Tol, Totoo walang ba tong nag-exist pills na ganong to? pills. Walang nag-exist na ganon. Napanood niya lang. Ang mga astronaut, pare, ang pagkain nila, dinidehydrate na na mga pare gulay, dehydrated na karne. Tapos doon nila i-prepare sa space station. Walang pills, pare. Hindi nag-i-exist yung pills. Nag-exist siya para doon sa pelikula nga ni Tito Vic and Joey. Sabi ko nga siya, imagine mo pare si Tito Soto nung pinapakinggan. Sabi ko si Tito Soto. Nasa ba sila? Astronaut ba sila? Sabi siguro Tito Soto nung pinapanood si Marcolea, tanginan to, magnanakaw na lang ng idea, pambobo pa. TVJ? Hindi ko makita. Ano pare pangalan ng pelikula? Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon? Hindi ko matandaan kung nandoon si Matet de Leon. Hindi ko na matandaan, parang tagal ng pelikula nito. Napanood ko to, I was parang 10 years old. Tayo, buhay pa rin sila, no? Hindi ko mahanap pero... Ano tol, ano yan? Meron pa yan pare, yung isang hearing niya. Ay sinabihan siya ng traidor kasi sinabi niya naman talaga na yung West Philippine Sea hindi nag-i-exist kasi hindi siya nakaregister. Yun yung pinaglalaban niya. So parang lumalabas, pro-China siya, parang ganun. Sinabihan siya ng traidor. Hindi pa yan. Before that, may isang Commodore na nag-tweet na para lang i-correct yung sinabi niya. Ang West Philippine Sea ay atin. Yung sinabi ng Commodore. Hindi niya sinabihan ng traidor yung tao. Ang nagsabi ng traidor, yung mga nagko-comment doon sa tweet. Sabi niya, masamang-masama yung loob niya. Sinabihan mo ako ng traidor, sabi niya ganun. Sabi ng Commodore, Sir, kahit basahin niyo yung tweet ko, wala akong sinabing traidor kayo. Sabi ngayon ng Commodore, hindi ko control kung ano yung comment ng mga tao. Sinabi niya, bakit hindi mo ako prinotektahan? Hindi mo ako pinagtanggol? Kumbaga sabi naman ng Commodore, bakit kita pagtatanggol? Nung nagpa-interview ko, tinawag mo akong mangmang tsaka gago. ang di ko mag-grasp na idea. Pumasok ka sa public servant, ibig sabihin, yung image mo, yung identity mo, pang public eh. Sinabihan ka ng isang bagay, balat sibuyas ka. Anong klase kang public servant, man? And to think, ilang taong ka na, magsi-70 ka na siguro eh. Mas balat sibuyas ka pa rin. Talagang it's all about the money, pare. Hindi mo talaga alam kung sino yung tunay o hindi sa mga politician. Ang hirap na topic to, pero hirap man sabihin, pero ganun talaga, man. From the smallest organization to the biggest one, di ba? Common sense would dictate, pare. Piling si Michael Leta, nagtapos to ng law. Pero siyempre, common sense would dictate. Pag sinabihan ka ng isang bagay, pare, tala mo mali, anong gagawin mo? Magsasalita ka, encounter to that parang accusation, or
you know what? I'm gonna prove you wrong. Papatunayan ko mali tingin mo sa akin. Ano yung mas magandang gawin? Mm. Kasi kung gagamitin ko yung power ko to intimidate someone para lang bawiin nila isang bagay na sinabi nila, it doesn't necessarily mean na mali yung perception nila sa akin, pare. Siyempre. Kumbaga, ginamit ko lang yung power ko para baguhin yung isip nyo. Kunyari. Pakinggan nyo ako Ganito yun. Di ba? Kumbaga, wala ka na marinig sa ano. Wala ka na marinig sa isang politician na may sinabi. Ganun ba? O sige. Tapos bigla na lang siya may gagawin. Just to prove you wrong, pare. Just para lang sabihin, ano ngayon? Kasi yung sinasabi mo, pinakita ko na sa'yo na hindi ako ganun. Di ba? That's... Ano yan, pare? Parte yan ng ano natin. Ng Filipino pride yung pagiging balat sibuyas. Kasama siguro sa package yun, pare. Kasama sa package deal yun. Tangin na tol. Naalala mo yun, sino ba ito yung sa ano, yung sa yung gumanap na Lois Lane sa Lois and Clark. Magandang babae, si Terry Hatcher. Kilala mo yun? Yung unang-una, wala akong kilalang Lois. Yung gumanap na Lois Lane, si Terry Hatcher, yung nasa ano yung Desperate Housewife. Ano yung unang-una na Superman? Iba pa yun, pare. Hindi man si Linda Blair yun. Yung nalaglag sa kabayo. No? Yung isa pa, yung TV series. Hindi ko kilala yun. Yeah. Ano pare si Terry Hatcher? Search mo pare, magandang babae yun nung early 90s. Parang nagsalita siya pare na ano na ang mga Pinoy parang Ang mga Pinoy parang consist of katulong and nurses. Pero sabihin natin yung intonation niya pares parang looking down. Pero may truth yun eh. Kumbaga, ang daming umalma parang, ang daming nagalit. Imbis na yung mga tao na, ganun ba tingin mo? Teka, mag-strive ako. Tapos, sabihin natin, bigyan mo ako a couple of years, magiging mas mayaman ako sa'yo. Ngayon mo sabihin ng mga Pinoy is mga katulong lang at mga nurses. Kung mga ganun, yan yung parang greatest comeback na pwede mong gawin kaysa sabihin mo, utang ina, hindi ka pwede pumunta ng Pilipinas. Ban ka na rito. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Pag nakita ka sa kanto, tangina mo, gulpi ka. Persona ng grata ka na. Hindi ka na pwede dito. Tangina tol. To be honest, ano yun Parang feeling ko ano yun Gagawin mo yun pare kung kung okay lang yun. Maintindihan ko kung mga 3-5 years old ka. Tangina mo, di kita bate. Yung equivalent nun Pag namamature ka na talagang, kasi no tayo, young tayo, we're loud, stupid, crazy, di ba? Yeah. Pag nagmamature ka na, parang natutunan mo na mag-let go sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, hindi ka naman naapektuhan, hindi ka naman, alam mo yun, it doesn't involve you in any parang way. Nag-learn ka mag-let go, maging mas, ang tawag dito, mahaba ang CP mo. Diba? Parte rin kasi yan ng parang doon na ako pumunta Parte rin kasi yan ng personal understanding mo sa sarili mo. Kasi ano ba tawag diyan? Meron kang sinasabi na self-reflection nga. Na ikaw 20 years ago is not the same ikaw ngayon. Oh, I think I'm so fucking far ahead with that. Kung iniisip ko ngayon dumating ako dito 23. So it's like meron pa rin kumikik ng mga alam mo yun, yung teenager moments mo, pero nawawala na po unti-unti. Feeling ko parte yan ng generations natin Kasi tayo lang din yung generation na na adept sa telepono, adept sa mga games, na nilalaro ng mga anak natin, pare. Ano nga na hindi tayo gawin ng sabi nga daw nila, tayo yung pinakaswerteng generation. Tayo rin pinakamalas, actually. Tapos tayo rin yung pinakamalas. Dahil
hindi too late tayo sa mga Sa mga totoong sa innovation. mga totoong innovation. Tapos tapos too early tayong pinanganak din sa hindi Sa mga parating na na mga possibilities, yung ba sinasabi mo? Yeah. Parang yan, hindi ko ma-explain eh. Better kasi nakita natin yung old days na walang wifi, walang iPhone, walang ganito. Di ba? Tapos nandito tayo sa most advanced technology. Sa time of technology, di ba? So, pero may mas maganda pa in the future. Flying cars. Hindi mangyayari yan, tol. Sabi nga sa movie Fast Back to the Future 2000. 2015. 2015 daw may mga flying cars na. Like, Tapos may self-lacing shoes, pare. Tapos may hoverboard. Ang inang yan. Self-lacing shoes nga lang, nahirapan tayong isang pares lang yun, na shoes, di ba? Meron ka nun, di ba? Wala. Mahal nun, pare. Air Mags. Nasa nasa $40,000. Putse. Paano may lalakad yun, pre? Hindi ko lalakad yun, tol. Puta. Alam mo gagawin ko rin, pare? Hindi mo susuotin yun, pre. Hindi, pare. Bibili ako ng bulletproof glass nun, casing. Tapos ilalagay ko yun, pare, sa namin, sa sala namin. Tapos yun yung santo namin. Nadasalan ko, operan ko ng kung ano-ano mga bagay. Mga tinapay, mga ganyan. Oo. Para lang ma-appease ang sneaker gods, pare. Pero, Sneakers, God. kumbaga, tama nga rin eh. Pero parang feeling ko, hindi na natin naaabutin pare ang flying cars kasi nandudun pa rin pa tayo sa Nandudun pa rin tayo para sa era na ang laging kine-question is, magkano yung i-invest ko at magkano yung ipaprofit ko. Habang hindi natatapos yung salita na yun, pare, wala tayong ma-achieve na great eh. Alam mo yun? Ang Kasi- sarap siguro nun, no? Lahat ng trip mo pwede mo nang gawin. No? Tol. Wala, hindi tayo umaasa sa work, 'di ba? Kasi may mga robot na gumagawa na para sa atin privately. Lahat ng kailangan natin. Yun lang naman yan eh. Kung may isang robot dito na umaasikaso sa lahat ng mga needs natin, we're Gucci. 'Di ba? Ano ba, isang example para yung TV series. Alam ko it's fake. Pero you must always remember, titingin ako sa alam ko it's fake, pero you must always remember, art imitates life. Ika nga. So, ang Star Trek, nagta-travel sila sa iba't ibang galaxy. May capability sila. Meron silang parang infinite power supply para gawin yun. Mag-travel sa long distance, yung parang light year, warp speed, ika nga ang tawag. Alam mo paano nila na-achieve yun? Kasi hindi nila pinag-uusapan ng pera. Never ko narinig doon na magkano ba yung pera mo? Bumili tayo ng coffee sa cafeteria ng Star Trek. Ng Star Trek Enterprise. Doon tayo sa Mars. Magkano ba yung burger sa Star Trek? Hindi nila pinag-uusapan yan, pare. Never ko narinig yung usapan ng pera doon. Never ko na pinag-usapan na gano'ng karaming gold ang kailangan natin makuha para yumaman ang society natin. Sa kanila nun parang kailangan lang nila mag-travel to every kanto of the galaxy. Ano bang ginagawa nila? Nag-hunt? Hindi, nagta-travel lang sila, mga explorer pare. Tapos kumukontak sila sa mga ibang alien race. Minsan may conflict, minsan wala. Alam mo na, si Captain Kirk. So, yun lang naman ang ginagawa nila. Pero hindi nila pinag-usapan ng pera o magkano sinisweldo ni Captain Kirk. O, mas mataas ba ang sweldo ni Captain Kirk kay Spock? Yan yung mga hindi ko natripan lahat na weirdohan yung mga tropa ko. Hindi ko natripan yung Star Wars, yung mga Star Trek. Yung mga jet, mga yan, spaceship. Hindi ko natripan. Alam mo yung another life imitating art, ang pinakamalapit na pwedeng mangyari sa mundo, putang ina Mad Max. Yan ang pinakamalapit na pwedeng mangyari. Mad Max. Yung post-apocalyptic, pare, yung wala ng gasolina, puta lahat ng tao nagpapatayan. Puta pwede kang managasa ng bata nang walang remorse. Tangin yan.
Pwede mong pugutan yung asawa mo ng ulo, tapos inumin mo yung dugo, tapos yung mga kasama mo, pinapalakpakan ka. Woo! Like and subscribe, guys. Subscribe. Pinag-uusapan lang namin yung movie. So, Yeah. Napanood lang namin, Mad Max. Mad Max to the Max. Yeah. Tapos nagpapatayan sa konting resources, pagkain, tubig. Bro. Yan ang pwede mangyari, pare. Nakita mo naman sa Amerika, New York. Kung gaano i-loot yung isang store. Hanggang ngayon nangyayari, pre. Si Trump na nakaupo, nangyayari pa rin. Hindi mo naman masisisi, pare. You must always remember, parang ganito. The more mong pinapalaki yung gap between mahirap at saka mayaman, ang krimen laging nandoon eh. Hindi na maalis ang krimen sa mundo. Kasi yung certain set natin na bylaws or rules na meron tayo sa mundong to, kumbaga hindi angkop yun sa psychology natin. May mga tao talagang pinanganak sila na hindi talaga sila mabait eh. Sabihin na natin ganun. Psycho talaga sila eh. May mga tao talagang pinanganak ng ganun eh. And ang solusyon natin, ikulong sila. O kaya, death penalty sila. Dating ang pagkakataon na siguro pagka medyo nagbago-bago yung isip natin, na himasmasan tayo sa kabaliwan natin bilang mga tao, na medyo nag-progress tayo ng konti, meron siguro makaka-invento ng pill para sabihin na, yung chemical imbalance ng utak mo, ito lang ang sagot, itong pill na to. Tapos yung mga susunod na mga panahon, na sabihin natin, 100 years from now, bigla mag-uusap-usap yung mga tao, sabihin nila, ano ba nung unang panahon? Yung sakit na yan, kinukulong namin yan eh. O kaya dine-death penalty namin. Ayun, hindi. Ito yung pill. Isang pill diba? lang. Isang pill lang pala yung sagot, no? Ayun nga eh. Kasi ano yun eh, yung mental yung mental imbalance, minsan may mga tao talagang pinanganak na ganun eh. Na from birth pa lang, wala naman silang trauma. Mabait naman yung magulang nila, pero pinanganak sila, may saltik na sila eh. Makikita mo yan through our history na may mga tao talaga na pag sumasabak sa gera, talagang bloodthirsty sila. Dahil yun yung nila, yun yung parang inner desire nila eh. More blood, more problem eh. Parang si Biggie. Viking warrior, no? Ano yan, parang kinuha yun ni Biggie sa isang Viking. More blood, more problem. Na-discover na naman natin, pre. Na-solve na naman natin. Na-solve na naman natin kung paano nakuha ni Biggie yung bar na yan. Pare, galing sa isang berserker na Viking, man. Hindi, pero yun na nga eh, parang hindi mo yan, pare, hindi mo talaga maalis kasi yung gap ng mahirap at saka mayaman, masyado na malaki. Tapos mayroon ka pang isang maliit na elite na mga tao na nagpapakita na ganito karami yung nakolekta namin. Shit, nawala kayo. Maingit kayo. So yung mga naiinggit, alam naman nila for a fact, bago ko makuha yan, putang ina, 50 million years ako magtatrabaho bago ako umabot yan. Puta, nakakawin ko na lang. Di ba? Yeah. Yun nga rin yung minsan, eto tanong ko lang siya. Nung pinanganak tayo, yung sistema sa mundo, wala kang idea eh. Kumbaga parang kang inosente, Parang fresh blank slate. No? Blank slate, Pero nung pinanganak tayo, tinanggap natin na ganito tumakbo yung mundo eh. Yung salitang materialism at saka consumerism, kumbaga nung inintroduce to sa mundo, parang parang doon na umiikot yung buhay natin eh. Kasi, kunwari, alam naman natin may climate change, pero yung mga tao, kailangan pa rin nilang gumamit ng gasolina para paandarin yung kotse nila. So, yung mga tao, kailangan nilang mag-pump ng oil sa ilalim ng lupa na nakaka-apekto sa klima natin. Kumaga, parang Tsaka lagi nilang, you really always have to travel. Diba? Yun Yun nga pare. Talagang Tapos parang bigla, gagawin ka talaga ng paraan para mag-travel ka. Parang ginawa ng Michelin, di ba? Yung store daw nila ang lalayo ng agwat para... pero yun nga yung pinaka nakakapagtangahan. Talagang, of all the technical knowledge ng tao, siguro hindi sa natin, hindi na sa lifetime natin mangyayari.
wala na talaga kayong maisip na pwede natin kunan ng power source kundi mag-pump tayo ng mga buto ng dinosaur na naagnas. Ilan naman yun, yung fossil fuel, mga halaman na nanggaling sa sinaunang panahon, mga buto ng dinosaur. Yun, kaya nga fossil fuel eh. Pero Meron tayong wind, meron tayong water, meron na rin tayong sun. pero hindi raw enough para supplyan yung kung anong meron tayo sa production. Kasi ang economy palaki ng palaki daw. Hindi raw kayang i-sustain 'yun. Parang yun yung magiging natin, yun yung downfall natin, yung success natin para palakihin yung ekonomiya. Blah 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 blah, economic growth, blah 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 blah. Record-breaking profits. Itong mga buhayang to, they just want money, power. Yun na nga. Hindi man to. Tsaka, Bihira, meron siguro mga politiko na mga ganyan, pero it's so hard to find. It's so hard to find. Kasi nakaka-tempt eh. Ang daming temptation pag nandun ka na, nakaupo ka na. Ang daming nakakausap sa'yo, ang daming mga impluensya sa'yo, ang daming meetings sa mga mayayaman na tao, malakas na tao, ang daming magkocontrol sa'yo. O, pag yung itang, isang milyon, ito lang, sa isang araw, pasa mo lang itong bill na to. Tangin na huwag. yung mga naglalabi. It's like, Sa bagay kasi paano mo nga naman tatablahin ng ang mga oil company. Trillion ang worth nun eh. trillion ang worth nun. Parang feeling ko, kahit makahanap ka ng bagong energy source, hindi mo matitibag yun kasi kumbaga para sa kanila, mas maraming mawawala sa kanila. At pag maraming nawala sa kanila, yung mga politicians na binayaran nila, mawawalan. Yung ibang company na umaasa sa kanila, mawawalan. Hindi, ito nga eh. Baka nga may natatagpuan na ng bagong source of energy, hindi lang nila sinasabi. Naman nila, di siya sabihin to. Siguro it's a top secret. I think. Anong purpose para mag-create ng weapon? Maghasik ng Mad Max future. Kumaga parang Kasi imposible dito lang mag-stop yung technology. I mean yung technology, 'di ba? From what steam combustion to electric, 'di ba? It shouldn't be, right? That meron pang next to imposibleng hindi. Hindi pa lang natin alam ngayon, no? Or maybe hindi pa natin alam pero someone knows it. May si Tito Elon, alam niya na yan eh. Tawagan nga si Tito Elon. May Twitter, may X nga yun. Bilib ako sa sa pinoproject na Elon Musk. Expert on everything. Nakalimutan ko, favorite mo ba? And then, kumbaga, paano ba sabihin? Alam ko, whiny. Kumbaga, pero ito yung mga bagay na minsan pag, alam ko lahat kayo nakaka-experience ito, pero may mga tao talaga na magaling lang kimkimin eh. Yung parang pinupush down. Tapos pag push down mo, inaantay mong maging cancer, tapos mamamatay ka na. Please like and subscribe. So, ako naman, hindi ko ma-push down. Minsan yung parang inaano palabas, bigla, putang ina, dito. Ganyan yung reaction ko. Ganyan talaga, pre. Hindi, na-amaze lang ako na lahat ng tao, he's an expert on everything. Tapos tinanggap na lang natin na he's an expert on everything. Parang hindi binoto ng kahit na sino, pero spokesperson ng presidente. Ito na po tayo na, tropa ng presidente, yung mga big time, mainstream, fucking big boss, Dana White, pare mga YouTuber, Nelk Boys, Aidan Ross. Kasi pare, isipin mo, simula nung nanalo si Trump, tumaas yung nila, yung stock nila. Timano, 40 million, pare. Pero alam mo ba ang kailangan natin gawin? Kailangan natin putulin na itong padato kasi na-CR na ako. Tol, how do you want us to sign out, pare? Nalala mo yung ginawa natin na nakaraan? Anong gagawin, Tol? Ano ba yan? Teka, magkapaalam muna ako. We need to cut this kwentuhan short kasi natatain na si Kuya Jake.
Kumbaga sabi ko nga, si Kuya Jake kasi magaling siyang mag-push down ng mga bagay-bagay. Sa kanya hindi nagiging cancer, sa kanya nagiging ebak. So, Hindi, tatalakay natin yung hanging. Parang yung poop ko sa butt ko. Yung hanging podcast episode. Next time sabihan mo ako magla-live tayo para next time, pag magla-live, ipopost ko siya sa Facebook para meron Hindi tayo naka-live. Sinike lang kita, pare. Sinike mo lang ako. Sinike. Kala ko naman naka-live tayo. Kaya pala Diba, mag-a-update din dito eh. Lupit, pare. Talagang, Pero yeah, kailangan naman yung bitawan. we need to go, guys. And so gusto lang sana namin yan sabihin ni Jake, from me to Jake, the kwentuhan is out. It's out. See you next episode. See you in the next podcast.